Pumasok si Alvaro sa lobby ng Tenerife South na may hiking bag sa likod. Ang bigat nito ay parang hindi totoo na para bang may dalang desisyong masyadong malaki para sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi siya naglakad bilang empleyado kundi bilang traveler, isang papel na hindi niya kailanman pinangarap para sa sarili. Pinagmasdan niya ang mga LED boards na nagpapakita ng mga destinasyon. Paris, Berlin, London. Matagal na siyang nabihag ng mga pangalang ito mula sa anino ng kanyang trabaho. Ngayon, lumalapit siya sa kanila na may kakaibang pag-aalangan. Nakalatag sa harap niya ang hangganan ng isang pagpiling hindi pa niya kayang lubos maunawaan. Kaunti lamang ang laman ng kanyang bag. Ilang damit, isang notebook, ang natagpo ang cellphone. Ngunit ang hiking bag ay nagsasabi na ng ibang bagay. Parang bitbit nito ang ideya ng isang tunay na pag-alis ng isang biyahe na hindi na lamang malabong pantasya kundi nagiging konkretong posibilidad. Naalala niya ang isang partikular na audio. Ikinaluwal ng babae na ang Costco ang unang lugar kung saan nakahinga siya ng totoo. Sinabi niya ang mga kalsada, mga taas at liwanag ng lungsod na iyon ay nagpapalambot sa kanyang takot. Umiikot sa loob ni Alvaro ang mga salitang iyon na parang isang tahimik na paanyaya. Nang hindi na nag-isip, sumunod siya sa linya ng mga manlalakbay at bumili ng tiket papuntang Madrid, at mula roon, papuntang Costco. Parang hindi totoo ang kilos na iyon, na para bang ibang tao ang nag-tap ng screen para sa kanya. Ngunit may bahaging tahimik sa loob niya na alam na kailangan talagang mangyari ang sandaling ito. Tinawid niya ang security na may nervyos na pilit niyang time-temper. Bawat checkpoint, bawat koridor ay nagpapaalala sa dating bersyon niya, ang taong nagtrabaho dito halos buong buhay niya. Ngunit ngayon, naglalakad siya sa parehong lugar pero tungo na sa isang direksyong nakaharap sa unknown. Naupo siya sa tabi ng boarding gate, minamasdan ang mga pamilya, ang mga nag-iisang biyahero, ang mga magkasintahang sabik. Pakiramdam niya ay dayuhan siya sa kanilang galaw, ngunit sabay ay may kakaibang lapit sa kanila. Mahigpit niyang hinawakan ng bag na para bang iyon lamang ang pumipigil sa kanya para hindi umatras. Sa pagpasok niya sa eroplano, dahan-dahang pumuno sa cabin ang ugong ng mga makina. Kinabit ni Alvaro ang seatbelt, mahigpit ang dibdib. Wala siyang katiyakan, wala ring kasiguruhan. Isang pag-alis lamang. At nang sumipa ang lakas ng mga makina, naunawaan niyang wala nang balikan.